Okay. So Wednesday pa ngayon. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninutaryo ng abogada na yun, iba-iba ang pirma. Ngayon, ipakita natin para makita ng mamamayan. O yan, yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Pilit na kinokopya, Sen, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo isa-isa. Pareho yan. Hindi pareho yung pirma ang pero- tingnan nyo, yung sa taas. Yung sa taas muna. Yan. Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po, magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ko Sen minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Magkaiba nga sila. Magkaiba talaga yan. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Yung kamukha ng isa. Na maikli lang. Ang tingnan ninyo yung pirma, Yes, Nelson. Yung pirma, maikli lang po. Parang dalawang letra lang. Ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Pati nga ng isa pa. Hindi pare-pareho. Yan. Yan ang magkaiba. Yan ang ibang-iba. Malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Ipinakikita ko lahat yan pag iba-iba yan. Ito iba talaga ito. Ano pa? Ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yan, dalawa na yan. Madaling sige pa, kopyahin kasi marami ito, yan. Yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Mabuti pa kayong dalawa, masaya. Ay, nung nakasama namin kay Sen, masaya agad kami. Paano kang sasaya sa mga nangyayari sa ating bansa? Pero ako masaya dahil may magandang development na Sen doon sa hinihingi nating accountability. Mukhang nagbunga dahil may mga kinakasuhan na. May nakikita kami pusikit na tag doon. Pasikit na liwanag sa dilim. At ito, latest ito, Sen, kakikita ko pa lang. Anong pusikit na liwanag? Wala namang ganun. Liwanag sa pusikit ng Karimlan. Ayun! Dapat pala ganun, Yung pala tamang pangungusap doon. May latest. Kasi kanina, pinailan ng information pa lang naman sa ombudsman. Ngayon, ibinabalita po ng Pangulong Bongbong Marcos, may nilabas siyang video. At binabalita niya sa ating mga kababayan, may warrant of arrest na laban kina dating ako Bicol Representative Saldico at 17 iba pa sa SunWest Corporation at DPWH, Jen. Kaninang umaga nga, di ba? Halos alas 6 ng umaga, nagising tayo na nagbigay din siya ng pahayag. May bagong video din, si Insa na. Sinama na sa kakasuhan, di ba? Sa ombudsman. Yes. Re-recomendahang kasuhan. Iba yung re-recomendahan na kasuhan, iba yung kinasuhan. Sino ba yung kinasuhan at sino yung re-recomendahan na kasuhan? Kanina po ang inirekomendang kasuhan ay si dating House Speaker Martin Romualdez at saka itong si dating Congressman Saldico. Pero ngayon, iba naman ito, Nason. Yung may warrant of arrest. Yung may warrant of arrest, ito yung sa ipinal nila sa Sandigan Bayan. Ayun, ninauna yan nung isang linggo. Sa Nauhan. Babasahin ko na lang yung buong balita, Jen, para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Isinabmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang Joint Referral Report. Naglalaman po ito ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami nilang mga kahon-kahong dokumento. Yes. Nang hingan ho ng pangunahing komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral
ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025 na sumasaklaw sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahahati ito sa 67 billion pesos sa SunWest at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? Kanino? At ginamit na basihan dito? Yun sa sinasabi nilang, peke ang notaryo niyan, hindi yan. Gano'n, so ginamit Ginamit po ang salaysay ni retired Sergeant Orly Gutesa. Nako, Kaugnay ito kina Romualdez at Co. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na kabilang siya sa mga naghatid ng male-maletang pera sa bahay ni na Romualdez at Co. Magandang balita yan kung totoo yan. Apo. Dahil kung ginamit si Gutesa, yung statement po niya. statement niya, dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement na nagtatahi mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Di ba? Sa mga katwid, kung ginamit nila yon, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Ayun, Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang istasyon, Nelson, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Parang hindi na bagit Parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huling mga video ni... Teka muna, kung ginamit yun, may binabanggit pang mga tao si Saldico. Oo nga po, di ba? yun nga po, Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, nasabi mo niya yun. So yan naman hayag naman talaga yun. Yes, Wala po. naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway. So, yung ba pinaktor ng ICI? Ayun nga po ang tanong namin, pagka po ba halimbawa gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipapail mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung nakasaad kabuuan. doon. Ayun, yung pala yun. Pagka hindi ganun ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa bending dalo. Ganun ba yun? Di ba? Binabaluktot Twisting dalo. Opo. Di ba? Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo, pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico, si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at binanggit din niya ang Pangulo. Kapag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Kaya tinatanong ni Nelson, yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa anumang kaso, totoo yun. Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman Diba? Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi natin, huwag tayo maging selective. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit.
Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the President is immune from suit. Ayun. Di ba? At hindi naman siguro, ibig sabihin, Wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, no one is above the law. Yes po. Di ba? Kahit na- Pangulo ka man ng Pilipinas, hindi ka mas mataas sa batas. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas. Yung Kaya impeachment. hanggang kanina pinag-uusapan yun eh. Opo. yung mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court, yung po ba yung tinutukoy? Isa yun, ano? Nakata, sinabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Di ba? Yun pa. Di ba ganun? Tama. Kaya Kasi nga naman, nagkahetot-hetot lahat. kasi nga naman, Sen, Vox Populi, Vox Day, di ba? Voice of the people, ano tawag yan? Voice of God. Voice of God, parang gano'n Bakit? doon yata sinimulan Yung yun. voice of the people, pinagsama-sama sa isang dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yun na yun. Yan ang voice of the people. Yung saligang ba yun? Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Opo. Ano? Ganun pala yun. O ang tawag doon, the law of the mob. Yun, mob Pagka rule. sumigaw ba mob rule dito, yun. yun na yung batas. Hindi po ganun. Anarchy Ang na. pinagsama-samang boses, di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay naisatinig Oho. doon sa ating saligang batas. Ayun. Pasasakop ka doon? Oho. Yun pala ang konteksto noon. Ano, ha? Pero teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, di ba? At saka iba pa. Kayo ba bastante na doon, Sen? Anong ibig mo sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi niya, mastermind ng mga katiwaliang ito eh. Ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan. Oo. Eh di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-investigasyon. Di ba? At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero kailangan yung investigasyon Para buo. ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina, yung sinampahan na ng kaso, di ba? Liwanagin natin. Madali lang yan. Si Gutesa, Opo. marami siyang binanggit. Aha. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Tama po. Tama. Pagkatapos, dinala sa bahay ni Saldico. Si Saldico, mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker. Opo. Sabi naman si Saldico, totoo yun, sabi niya. Oho. Pero hindi naman sa akin napunta yan. Binigay ko kanya si Speaker at saka sa Malacanang. Oho. O sa mga tweet, napagtahi-tahi na. O di lahat ng ito, tuntunin lahat. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na pagkomo inimbestiga, Yun na kagad. yun na kagad. Siyempre Ang po kayo sinasabi natin, na-imbestigahan yung konteksto ng investigasyon, Opo. para sa ganun malaman ng tao. Kasi ang tao naghihintay eh. Nag-aabang. Ang problema, Sen, noong ito ay marinig ni Senador Panfilo Lacson, meron na kagad siyang conclusion, di ba? Oo Sabi nga. niya, absolutely, walang untrue and false na may kinalaman dito ang Pangulo. Paano niya nalaman yun? Misrepresent lang daw po. May batay sa pahayag ni Yusek Bernardo. Kasi yun daw kinumento sa Hindi- kanya ni Yusek Bernardo. Ang nag-uutos, ang kumakausap, ay sina Adrian Bersamin. At saka itong si Yusek Olaybar. Bakit? Yung pag-uusap ba na yun, yun na yung, yun ang kabuuan ba ng mga bagay-bagay na dapat na isangkot para sa ngayon masabi mo yung tao ay hindi dapat ipaghabla o dapat ihabla. Yung ba pakikipag-usap niya sa isa o dalawang tao, yun na ba yung prosesong hinahanap ng batas? Siya ba yung nasa lugar? Siya ba yung merong authority para sa ganon ay magmula doon sa lugar na yon yung desisyon para usigin ito o usigin yon o hindi dapat usigin. Siya ba? Kasi tingnan mo, yung legislature at saka executive at saka yung judiciary, hindi magkakapareho ng... merong hangganan ang kanilang jurisdiction. Kaya nga, kung tawagin natin, ay constitutional boundaries. Separation of powers. Opo. Kailangan talagang manatili yun eh.
Kahit na halimbawa sa legislature may tinatawag kaming pagdinig, paghusisa, pag-iimbestiga sa ilalim ng Blue Ribbon Committee, nananatili na legislative in character. Ayun. Dahil sa ang ginagawa namin ay pantulong lamang para sa ganon makahanap kami ng mga batas na pwede namin gawin. Ayun. Para sa ganon, yung iniimbestiga ay malagyan ng kaukulang mga batas para hindi na maulit yung mga bagay na ito. Opo. So legislative in character, bakit ka makikialam doon sa usapin ng executive? Oho. Kung mo ba nakapag-imbestiga kami ng ganito at ganyan? Alam mo, yung regulasyon ng Blue Ribbon, pagka yun ay binasa mong mabuti, nakalagay doon eh. Pagka ikaw ay nag-iimbestiga, sabi nila, doon sa aming tuntunin, at sa in the course of our investigation, nakahalungkat kami ng mga krimen o irregularities. Kinakailangan i-repair na kagad sa mga opisinang may kinalaman sa pag-uusisa at paghahabla. Ang sinasabi ron yung ating National Prosecution Service at ang ating mga korte. Maliwanag, maski sa jurisprudence. Sinabi, Senate versus Neri. Opo. Ang katungkulan, sabi niya, ng legislatura ay gumawa at maglatag ng batas. Kailanman ay hindi ninyo tungkulin ang mag-usisa ng krimen. At hindi kayo pwedeng mag-prosecute at hindi kayo pwedeng mag-adjudicate. Ngayon, kung sinabi nga ni Senador Lacson yun, nasa sa kanya yun. Kaya ang tanong ko, dahil ba meron siyang nakausap? Opo. Ang talagang maghahabla ay yung ating national prosecution. Kung halimbawa, DOJ, merong ano yan eh, may pagkakahati yan eh. Opo. Yung mga low-ranking officials of government, DOJ yan. Okay po. Merong salary grade yan eh. Opo. Halimbawa, salary grade 65 and below. Halimbawa. Opo. Hindi ko kabisa sa ulado yun eh. Opo. Umari 65, DOJ. Okay. 67 pataas, halimbawa. Opo. Ito yung ombudsman. Ayun. Yun naman. O ngayon, ipaghahabla pa lang. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo. Pinag-usapan na natin ngayon. O mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Absolutely untrue and false. O baka tayo, baka ka kumailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero pakaiwasan natin na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. Kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental affidavit, di ba? Panibagong pag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi uusisain, iimbestigahan, sabi ko nga sa iyo, DOJ o kaya ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na maghahabla pa eh. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pa rin magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? Yes po. Sapat lamang hahanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, itong may kasalanan, ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Wala pa tayo nun eh. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely false and true? False and untrue. Untrue. And false. Sa Biblia may nakasulat eh. Kapag yung bulag, inakay ng kapwa bulag. Saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa kanal mo yun. Ayaw natin yung gano'n. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Para sa gano'n, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo, imbes na pupuntahan niya, malapit lang. Akalain mong naligaw yung tao, naggagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong ganon? Nailisya mong ganon?
Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, Sen, ako naman, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para bumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, Sen. kung nasampahan nga sila, di pabayaan natin gumulong yun. Ayun, oho. Paano natin, ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. Opo. At later on, yung korte. Yung sinasabi nating panliligaw halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Ayan, Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na ang pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Opo. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ipakita, ganito yan nagkaroon ng pagkakataon ng, nagkaroon ng pagkakataon na mausisa natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary Opo, napanood ko yan, Sen, oho. So tinanong ko na, di ba ako pangkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ka, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit sa mga lugar ng mga city hall na yan. Opo. Meron ba isa sa inyo ka ako na may nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, Sir, pasensya ka na. Opo. Ikaw ba talagang pumirma nito? Pwede bang pumirma ka uli para makita ko lang na ikaw pumipirma nito? Opo. Wala nga ganun eh. Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang pyesa, ilang piraso Ilang ng mga samples. dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagkat kalakaran na yan, hindi naman silang pumipirma eh. So hindi issue sa akin yan. Tama po yun. oho. Ngayon, kapag ako'y hinayaan yung makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko Opo. doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, o edi sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, nagsumbong ako sa Korte Suprema, opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga 3 dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Oho. Pumayag naman yung korte ngayon dahil wala siyang magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili ng mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ko ng sample. 3 sample, January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Oho. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga ni Iniiwasan attorney, niya pirma yung niya. mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Ayun, Oh. Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. So, pumayag ngayon. Pumayag yung court Ando ng administrator. 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya. Ngayon po ay openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto niyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po ako Bukas na, para oo nga, tayo. Yung bukas is today. Ngayong araw Hindi, na to. kahapon. Nakakuha na kami. Kahapon. okay, Kasi okay. isang araw pa yun eh. Oho. Okay. So, Wednesday pala yun. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-ibang pirma. Ngayon, nako. ipakita natin sige para, nga po. para makita ng mamamayan. Oo. O yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Pilit na kinokopya, Sen, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo isa-isa. Pareho yan. Oh. Hindi pareho yung Hindi, pirma ang hindi, tingnan nyo, yung sa Opo. taas. Yung sa taas muna. Yan, oh. Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po, magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ko sen minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Oh, magkaiba magkaiba. nga sila. Magkaiba talaga yan. Opo. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Yung kamukha ng isa. Oh. Na maikli lang. Oo.
ang tingnan ninyo yung pirma Yes, Ayun Nelson. nga, yung firma. Maibigli lang po. Parang dalawang letra lang. Oh, ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Pati nga no isa pa. Oh. Hindi pare-pareho. Oh. Oh, yan. Yan ang yan ang ibang-iba. Malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Ipinakikita ko lahat yan pag iba-iba yan. Oo. Ito iba talaga ito. Oh. Ano pa? Oh, ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yan, dalawa na yan. Opo. Madaling sige pa, kopyahin kasi marami ito, yan. Oo. Ay, iba Oh. rin, no? Ano ang ibig ko sabihin dyan? Meron pa ba? Meron pa? Ibig ba sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Eh, kung, Galing yan sa kanyang notarial Opo. books. Ayan ha. Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito galing sa kanyang sariling notarial book. Naka-record. Ay, Opo, naka-record yan. eh. September 25. Ba't bago-bago? Yung September pirma ni 25. Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Opo. Ito, February 2025. Oh. Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? 21. Kahapon. Oh. Siguro nakita nyo yung ipinakita nyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Opo, yung staff ninyo. So hindi pa nyo alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. Ayun. So meron siyang contact doon sa RTC. Ayun. Ay, check yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Eh, yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, Lahat na yan peke. hindi pare-pareho ang pirma. Opo. O, paano nangyari yan? Sa makatwid, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, ni wala man lamang siyang ginagawa na kahit papano at random, i-monitor niya. Sa dami ng mga nagnunotaryo ngayon, Ba't iba-iba diyan ka naman ang lumilitaw, pirma? hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado Diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Oo nga. Tama po. May bayad dyan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sen, ang kanyang statement. Dinay niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo na yung isinabmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Ayun nga, lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ano lahat ito? Eh, Yan ang problema. kasi bawat branch ata yan, Sen, iba-iba yung pumipirma. Kasi Ang may isa mga pa, branches yan eh. napansin ng mga tauhan kong pinapunta ron. Opo. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-require dapat naka-bind. Okay. Para hindi mo Tatanggal mapalitan na yung mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin eh. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown ano. Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Ina-antedate, Malaki yes ang po. kita dyan. Naku po. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya. Siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Ayun. Pinotaryong ito, no? Ay, oo. At saka isa pa sa mga gusto ko itanong kay Sen, kasi parang ipinagtatanggol din, Sen, nung executive judge
ng Manila RTC itong si attorney na nagdotaryo doon sa ni Gutesa na para bagang siya mismo sa kanya daw pag-iimbestiga at pagsusuri, ito talagang ang peke daw niya. Yung pirma ni Attorney Espera. Peki talaga sapagkat Oo. tinayaan ng abogada na yon na ang magnotaryo sa kanya ay isa sa kanya mga staff. Opo. Ganun naman ang kalakaran ngayon eh. Kagaya ng na-establish natin, nung ipinakita natin ng maraming magkakaiba na pirma. Hindi lamang isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Baka hanggang 5 pa yan o higit pa. Opo. Ang ginagamit niyang mga tauhan para pumirma para sa kanya. Dahil malaki ang kitar yan eh. Oo. Ang isang dokumento lang na panunotaryo mo, lalong-lalo na kung halimbawa, deed of sale yan. Ayan. May Opo. halaga yan eh. Depende sa presyo ng bentahan. Opo. Ngayon, hindi naman siya po pwedeng pumunta sa isang sa 4 hanggang 5 lugar na nandun siya. Di ba? Opo. So kahit na nandun siya sa komportabling opisina siya, may nagnunotaryo para sa kanya. Ganyan naman yan eh. Opo. Tungkulin ng judge, kahit papano, tinitingnan niya yung pagnunotaryo sa kanyang nasasakupan. Kagaya ng nangyayari ngayon. Akalain mong ipihit nila, ibaling nila yung issue doon sa pirma, samantalang hindi naman yun ang crucial na punto rito eh. Tama Alam kayo. din ng judge na yun Opo. na talagang maraming pumipirma sa ngalan or in behalf ng abogado o abogada. Yes po. So, nagsentro sila doon para makaiwas doon sa pinakapunto ng usapin, Aha. yung inilahad na katotohanan ng Orly Gutesa. Sa kagustuhan. Ang pinaka-importanting dapat pag-usapan, yung pera ng bayan na ninakaw, Aha. kinulimbat, napunta kung kani-kanino lang. Ayun. Yun ang gustong kalimutan. Nakakita kang ganyan. Aha. Kaya ako medyo, sabi ko sa kanila, kung ganyan ang pinupuntahan natin, papalihis, paiwas. Ayaw nyo yung lantad. Opo. Meron kayo talagang pinagtatakpan. Kaya yung rally na, alam mo na nangyari, mga ilang araw na mula ngayon, tama lang yun eh. Yung paghahayag ng kanilang saloobin, yung mga tao, kasama yun doon sa free speech din. Nelson. Tama po. Malayang pagpapahayag. Pagpapahayag. Opo. At ang karapatan na magtipon ng may katahimikan Opo. para hilingin sa pamahalaan yung pagwawasto ng kanyang karaingan. Oho. Sabi niya sa English the right to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. Oho. Protektadong karapatan ng bawat mamayan. Yes, Magpahayag ka. Ba't hindi ganun ang gagawin nila? Isip-isipin mo yung nangyayari sa ating bansa. Bumagsak ang ating ekonomiya. Sa lahat ng larangan. Inisa-isa natin. Pinagtatawanan tayo ng mga ibang bansa. Oho. Pati utang natin, di natin alam paano natin babayaran. Akalain mong umabot ka sa 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin po nun, 63% na ratio, ang 63% po ng national income natin, yung pangkahalatang kabuhayan natin, ibabayad po natin Sa sa ating utang. 63%. Mas malaki pa sa ano pala. Ilan ang matitirang paggastos natin? 37%. 37% na lang. Oho. Ano ngayon? Ano ngayon ang kahihinatnan sa serbisyong pampubliko na nakalaan sa mga mamamayang Pilipino? Oho. 37% na lang ang naiwan para sa inyo. Dahil ang 63% pambayad na lang natin ng utang. Ipapasweldo pa ng tao ng gobyerno, di mas Madali lang, may solusyon yan, Sen. Mangutang ka uli. Uutang. Kaya nga, papunta ka na sa kumunoy. Naku po. Ngayon, pag tiningnan mo yung kumpiyansa ng mga global financial institutions, Oho. medyo atubili na rin eh. Teka muna. Wala nang kakayahang magbayad to, paano ko pa po utangin? Di ba? Oho. Yung mga nagninegosyo, yung mga gustong maglagak ng kanilang puhunan, kalakal, kaya maglatag ng kalakal sa bansa. Naghihintay. Natatakot. May agam-agam, may pag-aatubili. Paano tayo ngayon? Oho. Wala bang kalayaan ngayon ng mga mamamayan na sabihin nila kung ano yung nakikita nila? Aha. Kapalaran din ito eh. Itong buhay nila eh. Kasalanan ba yun? Sasabihin mo ngayon na, teka muna, nagkakasala kayo sa batas. Teka muna. Kami na nga ang nagpapaalala sa inyo. Napanagutin ninyo yung accountability, yung transparency sapagat ang bansa natin ipabagsak na. Kami bang may kasalanan? Oho. Ang layunin nga namin ay magtulungan tayo eh.
makilala natin kung saan tayo nagkulang. Kapag hindi natin ipinakita ito, sino magtutulungan? Yun nga. Pagtatakpan natin? Asan ang katwiran dito? At ang isa pang malinaw na katotohanan sana, yung bansang South Korea, yung mismo presidente nila, binawi yung malaking investment. Isa yun sa Isa mga... po yun, di ba? Nag-aalala na nga eh. Oho. Isipin mo, 250 million yata yun para sa isang bridge project. Teka muna nga niya. Antay muna tayo. Oo, masakit Nagkakagulo. yun. Oho. Hindi nila malaman kung paano nila resolbahin ang problema nila. Noong isang araw, tinanong ko, bakit po tayo nagbenta ng halos 30 tonelada ng ginto? Ay, isa pa nga Hindi pala nila yan. masagot-sagot yun eh. Oho. Sinatanong ko lamang po, ano pong patakaran natin sa pagbebenta ng ginto? Oho. Ang ibang bansa po, sila po nagsisibili. Nagre-reserve. Tama. Oho. Alam po niyo kung magkano ang ibinentang ginto ng Singapore? Oho. 1.8 tons. Ayan. Okay. Uzbekistan siguro 2.2. Mababa lang. Siguro talaga meron lang silang gustong i-adjust sa kanilang financial system. Oho. Tayo 30 30 tonelada. tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, laki nun yan. Tumaas nga. Ang laki ngayon. Oo. Alam mo kung magkano ang nawala sa atin? Oho. Magkano po? Hindi mo alam. Hindi po namin alam eh. Oh. 100 billion lang naman ang nalugi sa atin. Wow. Wow. Eh, parang So tinatanong ko, teka muna, Mr. Central Bank, Oho. paano niyo ba ako pinag-isipan to? Hindi ba niyo na Hindi daw nila na projection eh. Hindi daw nila na forecast na tataas pa lang ginto eh. ang hihina naman eh. Bakit hindi nila kinuha si Saito? Si Saito ang pinakamarunong sa ganyan eh. Nandito eh. 100 billion ang nawala sa atin. Grabe, Eh, no? Hindi tayo pinagtatawanan niya. Alam mo yung ginto, Jen, Nelson? Oho. Miski huwag na natin pag-usapan ng ating bansa bilang isang bansa. Sa pamilya na lang natin. Opo. Ayan, yung ating, ano bang tawag dyan sa nakatayong... Ano siya? Floor director po, floor director. Floor director na lang. Opo. Si Irma, ano po yan? May mga ginto-ginto yan eh. Yung Opo. ngipin niya, nakikita ko may ginto. Yung kanyang ganit. Kana pa na yung ngiti ko Mahalaga eh. yung ginto. Alam Ay, mo, siyempre seguridad yan. Yes po. Ang ginto kasi, hindi basta-basta bumababa ang value niya. Opo. Hindi kagaya ng pera mo ngayon. Oo. Sus Mariosep na perang Pilipino. Devaluation lagi. Yes. Malapit na, nung isang araw, umabot sa 60. Kumpara mo sa $1 ng Amerikano. Oho. Isip-isip yun. Mangangailangan ka na 60 pesos para magkaroon ka ng $1 na Amerikano. Tama po. Anong ibig sabihin niyan? Kapag ka po yung ating currency ay gano'n na po ang kalagayan. Lalo, tumataas po yung bilihin. Kasi po, kahit na po yung ating mga nag-i-import, Oho. na nag-i-import, kawawa po. Bakit? Para sa mga pag-import na pangangailangan natin, mga raw materials, mga pagkain natin, mangangailangan siya ng maraming piso para bumili ng dolyar na ibayad niya doon sa Tama kanyang po. i-importahin. Puro pahirap ito eh. Oho. Ngayon, kung sinasabi po ba natin, kagaya ng sinasabi natin, pinapahayag natin, nasaan ang pagkakasala doon? Tumutulong tayo eh. Para liwanagin natin bakit nagkaganito ang ating bansa.